Good morning din sa iyo, Sandro. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Tama nga kayo, no? Ngayon ng umaga ng Lunes ay sinalubong po natin ang unang bagyo para sa buwan ng Oktubre at tinawag nga po natin ito sa pangalang Ramil. Para bigyan tayo ng latest hinggil sa nasabing bagyo, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Harry, at good morning din sa inyong mga taga-subaybay. Alright, Mr. Pura, ano po ba yung pinakahuling balita hinggil kay Bagyong Ramil? Ano po ba yung eksaktong lokasyon, lakas ng hangin at pagbugso na taglay nito? Yes, Harry, ito nga ang ating bagyong si Ramil ay tinatayang or namataan sa layong 890 kilometers. Hilagang silangan po yan ng Itbayat, Batanes or nasa 24.8 degrees north at 130.8 degrees east. Ito po ay halos nasa Philippine Area of Responsibility na or nasa boundary line na po natin at inaasahan natin sa mga susunod na oras ay lalabas na rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa 150 kilometers per hour mula sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 185 kilometers per hour at inaasahan natin nga itong kumilos sa patungong Hilagang Kanluran sa bilis na 28 kilometers per hour. Sa ngayon nga po, hindi po ito nakaka-apekto sa anumang bahagi po ng ating bansa at nandyan lang po yan sa upper right corner po ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright mga kababayan, good news nga po, no? Dahil mamaya nga po inaasahan na po natin na tuluyan na makalalabas ng bansa ito ngang si Bagyong Ramil. At ito, Mr. Pura, dagdag kaalaman lang po, no? Ang international name ni Bagyong Ramil ay Danas at galing nga po yan sa wikang Filipino. Ngayon, paano po ba tayo pumipili ng mga salita natin na siyang magiging kontribusyon natin sa pagpapangalan sa mga international tropical cyclones? Meron po tayong special committee na na-assign or naatasang pumili po ng mga pangalan na ibibigay po natin sa Japan. Sila po ang in charge po dito po sa Western or West Pacific region. Sila po ang naglilista ng mga pangalan natin at mga kasama po nating lugar, yung mga karatig bansa rin po natin katulad ng Taiwan, Brunei at marami pang iba. At yan po ay nililista po nila at kung meron po tayong tropical storm, ay nagkaroon na po tayo ng tropical storm category ay binibigyan na po nila natin ng pangalan at kung ano po yung matapat sa atin or kung tayo na po ang in charge ay yun nga po, binibigay po ang ating pangalan na binigay nga natin sa Japan. Sa ngayon nga po yung Danas or yung to experience po ang ating naibigay na pangalan at ang susunod po nating pangalan or ang next na Philippine name if ever po na umabot po dun sa bagyo na yun ay Hagibis po ang susunod. Alright mga kababayan, yan nga po idagdag kaalaman ngayong Lunes ng umaga para sa ating lahat. At Mr. Pura, ito naman no, dito sa atin sa Luzon, maganda nga po yung nararanasan nating panahon. Pero sa Visayas at Mindanao, maulang panahon nga po yung nararanasan dyan. And in fact, may mga naitala ng kaso ng pagbaha dyan po sa Zamboanga. Ano po ba yung sanhi ng mga pag-ulan na nararanasan dyan at hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong klase ng panahon? Sa ngayon nga, Harry, meron tayong tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Nandiyan po yan sa area po ng Visayas at Mindanao. Dahil po dyan, yan po ang nagdala ng mga pag-ulan at mga pagbaha dun sa ating nabanggit na lugar. At inaasahan natin magkakaroon naman sila ng improvement ng weather. Subalit inaasahan natin din sa mga susunod na araw ay nandiyan pa rin po yung ating Intertropical Convergence Zone. At Hari, ang Intertropical Convergence Zone ay nag-oscillate nga yan. At pagsapit nga ng amihan natin or yung winter po dito sa Northern Hemisphere, inaasahan natin yung Intertropical Convergence Zone natin ay bababa na po yan hanggang dyan po sa area ng Australia. Alright, mga kababayan, narinig po natin, no, wala pong dapat ipag-alala dahil normal lang po yung mga nararanasang pag-ulan dyan sa Visayas at Mindanao dahil po yan sa axis ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Huwag po kayong mag-alala no, dahil sa mga susunod na araw ay inaasahan na nga pong bubuti na rin po ang lagay ng ating panahon dyan. Ayon nga po yan kay Mr. Pura. Ito naman po Mr. Pura, no, dahil nga po ngayon isinimula na po natin ang isang panibagong linggo. Ano nga bang maaasahang lagay ng panahon sa buong linggo? Para sa buong linggong ito? Sa ngayon nga po, meron nga po tayong bagyo, subalit hindi naman po ito nakaka-apekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Nandiyan nga po yan sa upper right corner ng ating bansa at inaasahan natin sa mga susunod na oras ay maaaring nasa labas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin po natin, medyo clear po tayo dito sa Luzon at ilang bahagi po ng Southern Luzon at Visayas dahil wala naman po tayong weather system na nakaka-apekto. Kung may mga pag-ulan man tayo, ay mga localized or isolated na mga rain showers at thunderstorms yan or generally, fair weather po tayo dito po sa area ng Luzon. Diyan lang nga po sa area ng Visayas at Mindanao ay meron po tayong Intertropical Convergence Zone. Inaasahan natin magpapatuloy po yan hanggang October 9 or October 10 dyan po sa darating na Wednesday at Thursday. At yan po ang magdadala ng mga pag-ulan dito po sa area ng
Palawan, Visayas, ibang bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. At inaasahan natin, sa ngayon nga po, wala pa naman tayong ibang binabantayang bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Magpapatuloy ang medyo maliwalas or medyo makakapagpahinga po tayo sa mga pag-ulan dito po sa atin sa Metro Manila. Alright, more or less mga kabayan, ganito lang din po ang maaasahan nating panahon for the next few days. Ayon nga po yan kay Mr. Pura. Maraming salamat po Mr. Pura sa inyong ibinahaging impormasyon. At mga kabayan, yan nga po nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa mga dapat asahan sa lagay ng ating panahon. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At good news nga po mga kabayan dahil ilang oras na lamang ay tuluyan na po makalalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Ramil. At dahil nga po dyan, fair weather ang ating mararanasan sa kalakhang bahagi ng ating bansa. So sa mga kabayan po natin may mga plano ngayong araw na mag-outdoor activities o di naman kayo magpalinis ng sasakyan, pwede nyo pong gawin yan dahil nga po maganda ang ating panahon. At yan nga po muna latest mula rito sa Pag-asa DOST. At your service po ni Weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. At ngayon naman, balikan po natin ang ating Good Morning Boss Barkada. Diyan po yan sa studio.